Pagsawalan ng ating CCN, FBI, Center Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapon ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaunlad ng ating bansa. Ang lingkod, tahar, salit. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Assalamualaikum sa mga kapatiran po natin ng mga OFW. Isang magandang umaga, mabuhay po kayo dyan. Ngayon po ay araw ng Lunes. Medyo umulan sa labas kanina po, medyo basa tayo konti. So anyway, naalala ko pala yung nagpo-program kami sa DWD, no? Kami po binansagan na USG, ang Conditional Services Group. May almusal, may lunch o wala, may merienda o wala. Talagang pagdating ng araw ng aming schedule, programa ay talagang pakbo kami dyan. Mula doon sa gate, papunta doon sa kahit umuulan. Minsan, madalas nangyari sa akin, basa yung aking dulo ng pantalon, pati sapatos. Pero dahil sa yung po ay obligasyon natin para makapagbigay ng kasiyahan, kaligayahan po sa mga nanonood, nakikinig sa ating programa noon. Kasi wala pang live streaming noong panahon. 2004. So, ngayon, medyo maganda na dahil nakikita na po yung mga taong nagla-live, nagsasalita, nakitang-kita na po yung kanilang mga mukha. Innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun firdausin nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa la ji'na bimithlihi madada. Al-ayah. So mamaya ay bigyan ho natin ng kahulugan yung ating binasa ngayon. At siyempre, ibibigay po namin sa inyo yung isa pong sa mga kasaysayan po ng isa pong isang nagiging hari, no? Naging hari o di kaya'y leader na dapat nating pamantayan. Yung isa sa mga nabanggit sa Quran na dun sa chapter 18 mula dun sa verse 83 hanggang dun sa 110 na verse sa banal na Quran sa Suratul Kahf, the cave. So yun po yung pinaka kasaysayan po ng isang just ruler
na si Dulkarnain, ang pangalan, si Dulkarnain. Siya po ay naging tanyag, no? At siya po ay nalagay sa banal na Quran. At bago ho natin ibigay ang kasaysayan po, ito po, no, maganda po ito kasi mayroon tayong mapupulot na aral dito, especially po sa mga leader, no? Mga leader na wala naman silang binibigay na magandang aral sa mga tao na yung pamumuno. So, ibig sabihin, hindi mahirap ang isang leader pagka kanyang inaral yung tamang pamumuno doon sa kanyang mga nasasakupan. Pero pag hindi po tama at mali, yan po ay kasalanan. Dito pa lang sa mundo, ay uusigin ka na ng kapwa mong Pilipino o kapwa mong tao. Nakikita po natin sa ating kapaligiran na maraming mga naghahangad na maging leader po, pero kung sa akin lang pananaw, no, kung akong magiging judge na di magbibigay ng punto, wala akong maibigay na kahit 0 o lalo na isang punto, wala. Kung pagbabasihan po natin ang liderato po ng Islam, ayun ho mga kaibigan. Kaya napakaganda po yung isang aral po na kapupulutan po natin ng gintong aral dito sa pang-Islamiko. Dahil ang hinuhugutan po natin ng pwede nating pagbabasihan ay yung Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po mga kapatid, no, kung sa Islam. Ayan. So, isang himala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang sinasabi nila tungkol po sa Quran. Ayan po. Ang sangkatauhan ay tumatanggap ng banal na patnubay sa pananampalataya o sa pamamagitan lamang ng dalawang paraan. Una, ang salita ng tunay na Diyos Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sa mga propeta na kanyang sinugo upang maiparating ang kanyang kautusan para sa mga tao. Yun po mga kapatid, no? So, ibig sabihin, malinaw po na para bang ikangay sasakyan na may dalawang gulong. Now, halimbawa, galing ka ng Quiapo, ibigyan natin ng halimbawa. Pupunta ka ng Baclaran. Anong mas mabilis na sasakyan mo? Siyempre, LRT. O, dalawang gulong. Ibig sabihin, yung dalawang gulong na yan, para makarating ka doon sa talagang pupuntahan mo, patutunguhan mo, ay yung Quran sa kanan at yung hadith ng Propeta Muhammad, yung tradition ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, makakarating ka ng mabilisan. Doon. Yun naman ang na yung Sirat al-Mustaqim, ibig sabihin, wala ka ng checkpoint doon, dire-diretso ka na. Ibig sabihin, meron ka ng appointment sa Allah subhanahu wa ta'ala na wala ka ng hindi ka na mahantala. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na po yung mo. So, kailangan na mabuo ang ating paniniwala sa tauhid, ang kaisahan po ng Diyos Allah subhanahu wa ta'ala. Laging saliksikin ang Quran at dalawang parang dalawa yan, di ba? Yung sinabi ko na dalawang gulong na yung Quran at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak po na kayo po makakarating sa inyong paruroonan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, si Muhammad ay kilala bilang isang al-amin. Ibig sabihin ng al-amin ay pinagkatiwalaan. Siya po yung pinagkatiwalaan. Ngayon, kayong mga leader, ang nagbigay sa inyo ng pagtitiwala ay yung mga tao, yung taong bayan na kayo ang pinili na iluklok kung saan po kayo narapat iluklok kasi yun ang hangad ninyo. Ay ang problema, hindi ho kayo maasahan ng mga taong nagluklok sa inyo. Ibig sabihin, mula doon sa umpisa, after 1 year, pag hindi maganda yung inyong pamamalakad, pamamaraan doon sa inyong pamumuno, babatikusin na kayo dyan. Maraming may mga baser na dyan, marami ka nang maririnig, marami ng kontra sa inyong pamamalakad. Ibig sabihin,
hindi gusto ng taong bayan ang iyong pamamalakad. Ayan po. Di ba? So yun, sa kanyang lipunan, at kinalugdan din siya ng mga Muslim o kahit hindi Muslim, Muslim o hindi Muslim, dahilan sa kanyang katapatan at karangalan. Iyon po yung dapat nating gawin na kinakailangan pag ikaw ay leader, kinakailangan meron kang katapatan at meron kang karangalan. Pag wala, huwag ka na mangarap. Bakit? Masisira ang sarili mo. Hindi lang sarili mo, pati yung mga pamilya mo, pati yung mga taong umalalay sa'yo. Madadamay mo yan. Ayan po mga kaibigan. At bago natin magpatuloy tayo, nandiyan po yung ating mga kapatid po natin na sila po yung mga nagbumisita sa ating last Friday. James and JB, Daya, Stephen, sila po ay madalas na bumibisita sa ating masjid. Yun po yung kanilang mga tasking. Umiikot po sila yan, pero ang kanilang area lamang ay District 4 lang po, no? Hindi po sila pwedeng pumunta sa ibang district, kundi ang sakop lang po ng District 4. So kasama po tayo diyan, yung ating masjid diyan po sa may Barangay Central, Napocor. Yan po sa along yan, pero papasok sa loob sa BIR. Pagpasok mo dun sa loob, yun na po yung ating masjid. Kaya maraming salamat, Sir Bobby Santilan. Kasama na po ang inyong mga kasama dyan na nagbisita sa ating programa. Ayan ho. So, ayan po, kanina po, ngayon po ay isang sa ating hanap po yan sa sumibat lang ako dahil programa ko sabi Keting, alis muna ako dahil may programa ko yung alas 2. Sabi, sige. At meron tayong dalang pagkain, hindi natin nakain doon dahil busog na tayo. Ayan po, maraming salamat po. Yan po yung ginawa po ng QC Bus, no? Yung Quezon City Bangsamoro. Ang ginawa po nila ay by district na po. Nauna po yung District 1, District 2, ayun mga kaibigan, so si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po yung binansagan na meron siyang katapatan at karangalan. Siya ang nagpabago ng pag-uugali ng tao at kabutihan na gawain ng mga mu'min. Yan. So dahil yung Quran, siya po yung inatasan na para ipamahagi at ituro, ipaalaala sa mga tao. Hindi lang Muslim, kundi yan po ay pangkalahatan. Alam natin po yan mga kapatid. Alam natin yan. So madalas ko sinasabi, kahapon po ay nasa San Jose del Monte po kami, na meron doon mga kapatid natin na mga non-Muslim. Sinabi ko sa kanila na nagkikita-kita po tayo, pero sasabihin ko sa inyo ng katotohanan. Ang katotohanan po na baga sa pagbili ng gamit na hindi po tayo malulugi, bibilin po natin yung Islam. Ibig sabihin, kapayapaan, at yan po ay walang kaduda-duda na ikaw ay magtatagumpay kung sakasakaling ikaw po ay nararapat na
ipagkaloob ang iyong pagbabalik loob sa Islam. Ayun po, sabi nila sa akin, okay Imam, bibigyan po namin ng respeto po yung inyong sinabi sa amin at ikaw po pababalikin namin dito at kami po ay naghahangad na magsyahada. Mga testimony, mashallah. So yun po yung ating trabaho. Inikutan po natin yung mga nandun po. Maraming salamat kay Haji, no? Ibrahim. Siya po yung ating katuwang dyan. Siya po balik Islam din sa tagal ng panahon. Panahon pa ni Marcos yan. So siya po yung naghihikayat sa mga kapatid natin dyan, mga hindi Muslim, na marami na po tayong mano diyan napa-embrace diyan sa Islam. Meron pang dinala sa akin diyan 8 diyan po sa ating masjid, no? Diyan sa Napocor, 8 dumating sila alas 2 madaling araw. Talagang siyempre obligasyon po natin 'yan. So hindi ako nakatulog at napasada po natin 2 mag-asawa at mayroon pang isang galing sa abroad sa Qatar. Sabi ko, bakit hindi ka nag-embrace doon, nagsahada doon sa Qatar? Sabi niya, dito ako, sabi niya, tinuro ng Allah sa Pilipinas na upang mabago po yung aking anyo. Kasi nalagay sa Quran yan eh. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Quran? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. So katotohanan, sabi ng Allah na hindi ko babaguhin ang pamayanan, kasama na po yung mga tao sa pamayanan hanggat hindi po nila baguhin ang kanilang mga sarili. Yun na yun, mga kapatid. So yun. So ganun po. Ayun ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya ho siya ay inatasan bilang nagparating ng Quran dahil siya po yung al-amin. Ibig sabihin, siya po yung pinagkakatiwalaan o mapagkatiwalaan. Ayan. Yun ang ibig sabihin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya po ay nakagawa at nakapagtatag ng pinakamabuting lipunan ng tao sa ibabaw ng mundo. Yun na po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, although hindi po natin naabutan, hindi ho natin nakasalamuha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling sugo ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag binasa mo po yung kanyang mga hadith, ay para ring kausap natin at kasalamuha po natin ang ating idolong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ho, mga kapatid. Ayan. So, ngayon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ano yan talagang binigay niya kanyang oras sa loob ng kanyang pamamalagi sa 63 taon bago siya mawala sa mundong ibabaw nito, ay talagang kanyang ni-memorize ang Quran, no? At lahat ng kanyang nababasa doon ay kanyang sinasabi o ay doon sa kay Angel Gabriel. At hanggang sa kanyang mga kalipa, tulad po ni Abu Bakar, yung unang kalipa na si Kalipa Abu Bakar. At si pangalawa, si Umar ang kalipa. At naging si Uthman, Ali, ang kanilang sinundan kung ano ang inumpisahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang ganun din tayo, mga kapatid. Now, nakukuha niyo ba yung punto po ng ating sinasabi? Halimbawa, ako ang isang leader ng community o komunidad na kung sa loob ng 6 na taon na aking pamumuno ay kung maganda po yung aking leadership at yung susunod sa akin, kung ano yung aking nagawa, yun din ang sundin niya, at kung hindi po, alin po yung hindi ko nagawa, ayun lang po ang idadagdag, ipupuno niya doon sa aking nagawa. Ganun po, hindi po natin pwedeng kontrahin at hindi po natin sayangin kung ano po yun ang umpisahan ng ating sinusundan. Katulad sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ako, napakalungkot, mga kapatid. Napakalungkot. So, ibig sabihin, ayan po, si Dhul-Qarnain is a Greek ruler in the past who ruled all over the world and was a true believer. His history is mentioned in the Quran in chapter 18, verse 83, Al-Kahf.
no, the cave. So yun po. Now, and they ask you, Muhammad, about Dulkarnain. Sabihin mo na aking isasalasay sa inyo ang ilang bahagi ng kanyang istorya. So we followed away, tumahak tungo sa layunin si Dulkarnain. Ayan. Sinapit niya ang isang lugar na paglubog ng araw, he found na lumulubog sa guhit tagpuan, lumubog patungo sa isang putik na pampang ng ilog at nakatagpo si Dulkarnain doon ng isang pamayanan. Nagsabi ang Allah SWT sa kanya na sa pamamagitan ng inspirasyon kay Dulkarnain. Si Dulkarnain, ang Allah SWT sa kanyang inspirasyon ay maari mong silang parusahan o pagkitunguhan ng kabaitan. Ayan. Dalawa yung binigay sa kanya. Maaring, kung mayroon man doon mga tao na hindi maniniwala sa kanyang ipaparating, pwede niyang parusahan at pwede niyang bigyan sila ng kabaitan. Ibig sabihin, na para masunod nila kung ano yung pinaparating o pinarating ng Dulkarnain doon sa lugar na kung saan kanyang layunin na yun po ay sa kautusan ng ating Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na sinapit niya ang isang lugar sa paglubog ng araw na kanyang natagpuan doon, no? Na ano ang sinabi ni Dulkarnain? Sabi niya, hindi sa nananalig sa Allah at ginugumawa ng mga kamalian, siya ay parusahan, pagkaraan siya ay balik sa kanyang Panginoon, and who will punish him with terrible torment hell. Ibig sabihin, lahat ng mga taong hindi naniniwala doon sa kanyang inabutan na lugar ay bibigyan ng kaparusahan. Pero, ito turn over niya doon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang Allah naman ang magbibigay ng parusa sa kanila na ibig sabihin na terrible torment. Ibig sabihin, pinakamatinding kaparusahan yon na ipagkakalob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa mga taong mga sumusuway sa kutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naku, mahirap na mga kapatid. Di ba? O kinakailangan ang leader, meron siyang tamang prinsipyo at meron siyang takot sa Diyos Allah. Hindi siya pwedeng magnakaw, hindi siya pwedeng magsinungaling, hindi siya pwedeng mambudol. Kinakailangan lahat ng kanyang sasabihin ay may punto. At yung lalabas sa kanyang bibig, kinakailangan kaya niyang panindigan at gagawin niya, tutuparin niya. Hindi pwedeng mangako ka na hindi mo tuparin. Ibig sabihin, pag hindi mo yan tinupad, nako, mayayari ka. Hindi taong bayan na magagalit sa iyo, kundi ang Diyos Allah Subhanahu wa Ta'ala magagalit sa iyo. Pag nagalit ang Allah sa iyo, nako, kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka ka-powerful, talagang mawawala yung lakas mo, yung powerful mo, dahil sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayun. Now, ano ang mga kasabihan ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabi ng Allah, وَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَكُونُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Ibig sabihin, datapot kung siya ay sumasampalataya, nabuburo na tayo, sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala gumawa ng kabutihan, ay siya sa kanya ang pinakamainam na gantimpala, ang paraiso, Jannatul Firdaus. Si Dulkarnain ay nagsasabi o magsabi sa kanya ng banayad na mga salita bilang mga pag-utos. O yun ang leader . Yung leader, malumanay. Hindi ka pwedeng sumigaw sa mga tao mo. Tawagin mo yung mga tao mo. Halika kayo rito. Mayroon akong ipaparating sa inyo. Ganito, ganyan. Huwag mong pagalitan yung mga tao mo at huwag mo silang pakitaan ng siga-siga ka. Hindi ganoon ang liderato na iniwan ang kautusan ng araw ng Islam. Ang liderato ng Islam ay yun po, yung liderato po ni Dulkarnain, na mabanayad yung kanyang salita, nagpaparating siya ng mga salita doon sa mga tao, na para yun po ang masundan ng mga tao.
Hindi yung nang babastos ka, hindi yung nagsasalita ka ng mga masama, di ba? O pagkatapos, sabi na, thumma atba'a sa baba. Ayun. Sabi na, muli naman ay tumahak sa kanyang layunin si Dulkarnain, no? Kasi may ano siya, meron siyang merong kautusan sa kanyang Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang abutin, pupuntahan. Yun yung kanyang layunin. Hanggang sa siya ay sumapit sa uh, sinikatan ng araw, kanyang natagpuan ito na sumikat sa mga tao at pinagkaluban sila ng masilungan. Ibig sabihin, yung kanyang naabutan na mainit ang araw, mainit ang panahon, binigyan sila ng Allah Ta'ala ng masisilungan. Ibig sabihin, hindi na sila naiinitan. Yun po mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay. So, ngayon, sinabi ng Allah Ta'ala, kadhalika wa kada ahtana bima laydi khubra. Medyo na ano tayo. So, kasi napagod tayo galing tayo sa nabasa tayo lang. So, babalikan na po natin, no? Kadhalika wa kada akhtatna bima ladayhi khubra. Ayun. So, yun ang sinabi ng Allah SWT na kaya batid namin ang lahat kay Dulkarnain. Ha? Thumma atba'a sa baba. So, nagpatuloy uli si Dulkarnain sa kanyang layunin. Na siya naman ay muling tumahak sa kanyang layunin, naglakad hanggang sa kanyang narating ang pagitan ng dalawang bundok na kanyang natagpuan na maliit na sa mga tao, sa mga ito, na dalawang bundok. Ang mga tao na halos walang naunawa ang salita. No? Yung mga tao doon kasi parang ano sila parang meron sila kinatatakutan yung mga tao doon. So, yun yung plano ng Allah kay Dulkarnain na pinapunta doon sa lugar na yun na kung saan para para siya magresyo doon sa mga tao na yun. So, sabi ni Dulkarnain, nang makita sila ni si Yajud at si Majud, si Gug at si Magug, ay gumagawa ng nagsumbong sila doon kay Dulkarnain nung pagdating ni Dulkarnain. Gumagawa sila ng malaking kabuktutan sa kalupaan. Sabi nila kay Dulkarnain, kami ba ay kami ba ay magbabayad ng buwis upang ikaw ay magtayo ng sagka sa pagitan namin at nila. Ibig sabihin, nung pagdating ni Dulkarnain, so nagsumbong sila doon, ang mga tao doon sa pagitan ng bundok na yon, na sabi nila ay baga nagpasalamat sila dahil may dumating doon na rescue, na sinabi nila na meron pong gumagawa ng kabuktutan dito sa kalupaan. Ayun po si Gog at si Magog. So, ibig sabihin, ang akala nila ay si Dulkarnain ay parang sawag sa atin, bibigyan ng yung buwis, no? Para sa kanyang pagre-rescue. So, ang sabi ni Dulkarnain, yaong kayamanan, kapamahalaan at kapangyarihan na itinatag sa akin ng aking Panginoong Allah SWT ay higit na mainam sa inyong buwis o pagkilala. Kaya't inyong tulungan ako ng lakas ng mga tao, ako ay magtatayo ng sagka sa pagitan ninyo at nila. So, yun lang po ang hiningi ni Dulkarnain doon sa mga taong kanyang inabutan na tulungan siya na makapagpatayo siya o magkagawa siya ng sagka para doon sa depensa doon sa mga dalawang na gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan. Dahil yun po yung kanilang pinangangambahan. Okay. So, nanawagan si Dulkarnain, sabi ni Dulkarnain, ako ay bigyan ninyo ng
mga piraso ng bakal para mapuno niya ang puwang sa pagitan ng dalawang bangin ng bundok. Sabi ni Dulkarnain, inyong hipan hanggang sa magawa niya ito na kasimpula ng apoy. Nag-request naman ulit si Dulkarnain. Sabi niya, bigyan ako ng lusaw na tanso upang ibuhos sa ibabaw nito. So yun, binigyan siya ng request niya para para wala nang madaanan si Magog o si Gog at saka si Magog. Yun, kasi yun ang kinatatakutan ng mga taong yun eh. So, pakinggan natin na maayos kasi ito yung magandang leader na hindi po nagpababayad ng buwis. Instead na nagtanong yung mga tao doon na kung sila ba ay magbabayad ng buwis, ay mas sinabi niya na mas mainam ang mapapasin nyo na yung mga buwis na yan. Kaya mga kapatid, magpapakilala muna ang ating impilan. Magbabalik po ang programang Alamin ang Katotohanan ng paggalipas po ng ilang pangalaala. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kataulad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Tahar Saleh. Okay, maraming salamat. Nagbabalik po ang ating programa Alamin ang Katotohanan. Maraming salamat po kay Kuya Leo Bustillo. Talagang lagi nanonood si Kuya, no? Kumusta kayo dyan, Kuya Leo? Kumusta po yung ating mga pamilya dyan? Mabuhay po kayo. Maraming salamat at kayo po nanonood sa ating programa. Ito po yung napili po nating paksa ngayon na regarding po sa leadership, no? Leadership. Ito po yung leadership na binigay ng Allah kay Dulkarnain, no? Isa po siyang leadership na the great ruler in the past who ruled all over the world, and it was a true believer, and history is mentioned in the Quran. So yan po ay nabanggit sa banal na Quran ang kanyang istorya, si Dulkarnain, sa chapter 18 mula verse 83 hanggang doon sa verse 110. Yun po si Dulkarnain, no? Sa the cave, ibig sabihin ang kuweba, no? So yun po mga kapatid, patuloy natin, no? So nung nag-request si Dulkarnain doon sa mga taong kanyang inabutan na meron silang kinatatakutan, so ibig sabihin na tinulungan nila si Dulkarnain na kasi mag-isa lang siya eh. So nagkaisa po yung mga tao doon, humingi ng tulong si Dulkarnain na para bigyan sila ng yung puwang ay matakpan, no? Hanggang sa binigyan siya ng mga taga doon ng mga pirasong bakal at yung tanso at para yung butas doon para hindi na sila makita at masilip at mapasukan ng dalawang gumagawa na yun ng mga kamalian. So, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pamastata'u ay yadharu wamastata'u lahu nakban. Yun, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Gog at Magog, o si Hajuj
at si Majuj ay nawalan ng lakas. Nawalan ng lakas. Alam mo? Ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Na akyatin ito at humukay sila ng kapal nito. Ibig sabihin, nawalan sila ng lakas, hindi na sila kaya umakyat at hindi na nila kayang hukayin pa yung natakpan na yun na puwang noong bundok na yun na para hindi makita yung mga tao doon nakatago na yun po yung salot doon na yung dalawa na si Gog at si Magog na panahon na yun. So, sinabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana hada rahmatul min rabbih. Fa idza ja wa'du rabbi ja'alahu dakkan. Wa kana wa'du rabbi haqqan. So ibig sabihin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Dulkarnain ay nagsabi ito ay sanghabag mula sa aking Diyos. Sinabi niya doon sa mga tao na ito po ay isang habag na galing sa aking Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinabi ni Dulkarnain kasi nagulat yung mga tao doon. Sabi niya, bakit ganito? So, ibig sabihin, sabi niya, ito po yung isa sa mga kapangyarihan na ipinagkaloob sa aking tunay na Diyos Allah subhanahu wa ta'ala. Isang habag mula sa aking Diyos Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't kung ang pangako ng aking Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay dumatal, ito ay kanyang patatagin na kapantay ng lupa at ang pangako ng aking Panginoon ay tunay. Hindi siya nagsisinungaling. Kung ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang pangako tutuparin niya. Pero kinakailangan din tutuparin din natin yung ating pangako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad po ng halimbawa, kung kayo'y naupo na sa inyong upuan, kung kayo'y nanalo, so ibig sabihin, tuparin nyo po kung ano yung sinasabi nyo, kung ano yung pangako nyo sa mga tao, bago pa man dumating yung takdang oras o panahon na kayo po ay nailuklok. At kayo naman, sport ba yung yung walang dayaan. Walang dayaan. Ipanalo natin kung sino po yung yung totoo, yung tunay na may tamang prinsipyo na pwedeng tulungan yung taong bayan na hindi sa pamamagitan ng pera-pera, di ba? Kasi si Dulkarnain, instead na tinanong ng mga tao na doon sa kanyang misyon na pinuntahan, dumating siya doon, na dahil tutulungan niya yung mga tao, tinanong ng mga tao kung sila ba ay magbabayad ng buwis. So, hindi po tinanggap ni Dulkarnain yung buwis sa kanila. Tayo ngayon, nako, hindi lang buwis, hindi lang buwis, kundi pagnanakaw, pagsisinungaling, pambubudol sa mga tao. Nako, hindi po yan maganda. Kaya ho namin ito sinasabi, para ho magkaroon tayo ng tamang katuruan na lahat ng mga naghahangad ng liderato. Tingnan niyo po, pamarisan niyo po kung sino po yung dapat pamarisan, katulad po ng Saudi Arabia. So kaya wala hong election doon. Bakit? Dahil natatakot sila sa Diyos Allah. Meron lang doon gobernador. Walang presidente, walang vice-presidente, walang congressman, walang senador. Gobernador lang ang meron. Kasi walang mga abogado doon. Walang doon, walang hearing doon. Doon wala. Kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, kung ano man yung kasalanan na gawa mo, kung ano yung dapat ipapato sa iyo, yun ang ipapato sa iyo. Ganun po mga kapatid. Walang katumbas na pera. Hindi po pwedeng bayaran mo para maabsuelto ka at hindi pwedeng bayaran mo kasi paano ka magbabayar? Wala ka namang abogado doon. Walang abogado eh. So, yung batas ang kanilang tinitingnan at yun ang batas ang kanilang sinusunod, mga kapatid. Hindi katulad sa atin na pwede mo yang pwede kang maabsuelto kung talagang ikaw ay nagkasala kung mapera ka. Kaya kawawa yung mga may hirap na hindi nila po kayang tustusan yung kanilang problema. Kung sila po ay may katarungan, may katuwiran, nasa kanila yung tama, iba, nababaliktad po. Yung tama nagiging mali, yung mali nagiging tama. So, hindi po maganda yun.
Wala talbisul haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Ha? Alam na natin na mali, ay gagawin nating tama. Alam natin na tama, gagawin nating mali. Ha? Huwag nating paghaluin ang katotohanan at kamalian, mga kapatid. Ha? Hindi po. Talagang, ang Islam kasi ay isang magandang katuruan para sa atin na para magamit natin yung ating impluensya sa tama, hindi po sa mali. No? Katulad ni Firaun, la'natullah alayhi. Although na siya po nasa lugar ng mga bansang Arabiano, pero hindi siya naniwala sa Quran. Kahit anong pilit sabihin ni Propeta Musa alayhi salam na ito po yung kautusan ng aking Diyos. Ito po yung kanyang salita sa Quran, pero sabi ng Firaun, hindi, ako ang Diyos, sabi niya. Hindi niniwala. So, nung ipinarusahan siya ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang nagawa, kundi tinanggap yung kaparusahan na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin doon sa kanyang nalalagyan, no, mga kapatid. So, lahat ng mga sumuway, la'natullah alayh, diyan sa Egypt, mashallah, talagang hindi po pwedeng maging matigas ka. Hindi ka sumunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Yun po. So, ibig sabihin, sa araw na yaon, ang araw na si Gog at Magog, Yajud at Majud, ay hahantad sila, ay aming hahayaan na rumaragasa sa isa't isa, na tulad ng mga alon at ang tambuli ay hipan at sila ay aming titipunin ng sama-sama. So, yun po. So, ibig sabihin, naparusahan na po si Gog at si Magog dahil hindi sila naniwala at sila po ay kumontra sa kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, after all, naihipan ng tambuli at sila po ay yun po yung signalis na iniipon sila at nang sama-sama. Doon, naipon sila dahil na, baga sa victory na, peaceful na. Wala nang kalaban. Dahil si Allah ang nagparusa doon sa dalawang na yun, na kinatatakutan ng mga tao doon sa magkabilang bundok na yun. Na nung dumating si Dzulkarnain, yun ang nakatulong sa kanila dahil yun ang binigay ng Allah sa kanila na pinapunta doon, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ang kanilang mga mata o linambungan, piniringan, upang hindi nila makita ang aking paalaala, ang mga tanda o ang Quran, upang hindi nila marinig at umaayaw na makinig sa Quran at unawain ito. Mga tao ngayon, iba eh. Pag binasa ang Quran, hindi nakikinig. Pagka merong mga nagbibigay ng mga wasya, hindi nakikinig. Mas gusto pa nila yung mga concert, yung mga music, mga tugtog, kaysa Quran. So, ibig sabihin yun, piniringan po ang kanilang mga mata na hindi po nila makikita yung Quran. Parang nabulag na sila eh. Dahil wala na silang isip, kundi makamundong bagay. So, ibig sabihin, ang kagandahan ng Quran, mga kapatid, ito po yung nagtuturo sa atin para po sa ating paglalakbay papunto doon sa paraiso ng Allah, doon sa Jannatul Firdaus, mga kapatid. So, ibig sabihin, yun po yung isa sa mga kasaysayan po ni Dzulkarnain na siya po ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang aral at siya po yung binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makatulong doon sa mga tao doon sa pagitan po ng dalawang bundok na yun, na ang kanilang kitatakutan ay si Yajud at saka si Majud, si Gog at saka si Magog. So nung dumating si Dzulkarnain, na yun ang kanyang mission na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, so nagiging peaceful na, wala na pong nangyaring masama doon sa mga taong na doon. Ayun po, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam,
meron lang po akong, yun na po, natapos na po yung istorya, no, yung kasaysayan po ni Dulkarnain. So ngayon, dahil maraming mga sakit ngayon, no? Maraming mga sakit ngayon na dumadapo sa mga tao. Alam niyo po ang gamot, no? Ganito, sabihin natin, na keep in mind, tandaan mo, sometimes our health does not come from food that we eat or supplement or medicines. Most of the time, it comes from peace of mind, peace in heart, peace in soul. It is also comes from your laughter and love. Ibig sabihin, minsan, ang ating mga kalusugan ay hindi nagmumula sa pagkain at ating kinakain, mga supplement o mga gamot. Karamihan ng panahon ito ay nagmumula sa kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso, kapayapaan ng kaluluwa, at nagmula din sa iyong pagtatawa o pagmamahal. Ibig sabihin, yung pala ang yung pala ang tamang medicine eh. Katulad ko po, hindi po ako mahilig kumain ng mga tabletas o yung mga food supplement. Minsan meron din akong iniinom, pero hindi naman gaano. So, sabi ko, si Allah ang may kapakanan kasi walang tao na walang sakit, walang karamdaman, lahat tayo may karamdaman. Pero ang mas maganda, nalagay po sa banal na Quran, no? Na sinabi ng Allah na ang tubig, sabi niya, ay nilikha namin na lahat ng bagay ay nandiyan. Kaya sabi ng mga doktor nga kayong mga tao, uminom kayo ng tubig araw-araw ng pinaka minus na dyan, mga 8 baso. Diba? Araw-araw yan. Tubig yun, ha? Walang sinabi doon na uminom kayo ng tablitas, uminom kayo ng mga food supplement sa tubig. Tama naman yun. Nabanggit yan sa Quran. Sa Suratul Anbiya, verse 30 po. Yun ang sinabi ng sa Quran. Yung tubig lang, ha? Bakit hindi natin ginagawa? Mga doktor na nagsasabi dyan. Sabi ng mga doktor, uminom kayo ng tubig araw-araw. Ang pinakamaliit na inumin 8 baso. 8 baso. So, ibig sabihin, bakit hindi natin sinusunod? So, yun po mga kapatid. Ang kalusugan po natin ay magagamot po yan ng ating mga kapayapaan ng ating pag-iisip. Baga, hindi tayo masyado magka-problema. May pera ka man o wala, makakain ka ng mga sarap o hindi, ha? Mabuhay ka man ng masarap o hindi. So parang walang yung isip mo. Huwag ka magproblema. Huwag mong gawin yung hindi ako makakain ng magnakaw ako, mamatay, pumatay ako ng tao, di ba? Hindi ho ganun. Hindi yung kautusan. So, ano pa? Kinakailangan yung mga puso natin, ha? Kasi mga puso natin, kinakailangan mapayapa, no? Kapayapaan, ang kailangan ng mga kapayapaan. Huwag natin isturbohin yung mga puso natin. Lagyan po natin yan, punuin po natin yan ng magandang aral sa pang-Islamiko para magkaroon tayo ng tamang buhay sa mundong ibabaw nito hanggang sa kabilang buhay. Ano pa? Kapayapaan po ng ating kaluluwa. Importante po yan. Pagdating natin sa kabilang buhay, magtatagumpay po tayo dahil yun ang kutusan ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Now, isa pa rin mga gamot yan yung pagtawa, no? Na hindi naman yung sobrang halaklak, di ba? Di ba? Smile, di ba? And then love your neighbor. Pagmamahal sa kapwa ng tamang pagmamahal, di ba? Tayong mga leader, kinakailangan meron tayong tamang pagmamahal sa kapwa natin. Kaya, ibigay natin sa kanila yung ating pangako sa kanila na hindi naman nila yan hiniling sa atin, pero tayo ang nagsabi, tayo ang nangako. Bubudulin pa natin sila. Hindi ho, mga kapatid. Ayan po, maraming salamat kay Mulawin Eagle. Good afternoon po. Shout out to all CCM patrollers. Ayan. Lahat mo ng mga patrollers. Mabuhay kayo. Ayan. So, malapit na po yung ating oras. No? Meron na tayong 7 minuto na lalabis sa ating programa.
Kaya ho, tuloy-tuloy po yung ating programa na buti walang nag-report sa atin. Okay lang. So, yun po yung alamin ng katotohanan. Kaya napakaganda po ng ating programa, alamin ng katotohanan. Dito, una pong binibigyan namin ng magandang aral sa sarili po namin bago sa inyo. Hindi po namin kayo pinipilit. Baga, ito po ay remind lang sa inyo, paalala sa inyo na ito po yung nararapat ninyong gawin. Lahat po tayo, mula doon sa 10 taong gulang na bata, pataas, kinakailangan obligasyon mo na magiging isa kang tunay na Muslim. Kasi yung mga bata, pagdating ng pagsapit ng 7 taong gulang, turuan mo yan sa loob ng 3 taon. After 3 years, marami na siyang nalaman. So, gagawin niya po yung kung ano yung nalalaman niya, kung ano po yung tinuro mo sa kanya. So, gagawin. Doon siya mag-uumpisa. Doon from 10 years old na po siya. Hanggang doon pataas, mga kapatid. So, ganun po. Katulad po ng anak po ng ating, ayan po, si Edwin Pangilinan. Maraming salamat, Sir Edwin Pangilinan, sa iyong Edmond. Sir Edmond Pangilinan, maraming salamat. Mabuhay ka. Magre-report po siya. Ayan po, bigyan po natin ng report si Sir Edmond Pangilinan. Pasok, Sir Edmond Pangilinan. Go ahead, Sir Edmond Pangilinan. Good morning, Edmond Samanjego, Pangilinan. August 25, 2025, araw sa mga bayan. Nasa magandang umaga po sa inyo lahat. Max Restaurant ng Israel Hotel. Dito sa Max Restaurant Forum. Parang ditong press conference sa background yung mga ginagawa nila. Kaya manito Article 11, Citizens Consider Corruption. At ang speakers dito ay sina Honorable Lorenzo Erin na Attorney Jose Virgil Espiritu Jr. Dario Calcio Guzman at Attorney Sigmund Bison at kasagawa ng press conference again makita sa poster yung ano ba to? Stop Corruption in Philippine Society. Article 11 ayun. Citizens War Against Corruption. Kaya poster na napakaraming media ng mga ito. Napakaraming nila dito. Yun punong-punong. Punong-punong ako sa right feeling. Okay, salita ko na lang kayo. Baka may mapagdala ko, may mapagdala tayo important person dito. So, muli si Edmond Samaniego, Pangilinan, report. Okay, maraming salamat kay Sir Brother Edmond Samaniego Pangilinan. Ayan ho mga kaibigan, maraming salamat at malapit na po ang oras natin. No? So, ayan ho, bigyan ho natin ng kahulugan yung ating binasa kanina na para ho sa mga taong ika nga ay gumawa ng mga kabutihan. Sabi ng Allah, Innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Ibig sabihin, katotohanan ang mga o sila na mga sumasampalataya sa dagisang Diyos, Allah SWT at nagsisagawa ng mga kabutihan,
sila ay magkakaroon ng halamanan or surga, Jannah, na ang pangalan ay Jannatul Firdaus, paraiso bilang isang pananahanan o tirahan. Khalidina fiha la yabguna anha hiwala. Ibig sabihin, narito sila ay nagsipanahan dito magpakailanman, forever, no? Walang hanggan. At sila ay walang alinlangan o walang alalahanin na hindi magnanais mula rito na sila pa ay mailipat. Ibig sabihin, nandun na sila. Doon na sila ilalagay. Doon na sila tatalaga ng Allah SWT. Hindi na silang ililipat. Huwag na silang mag-alala. So, hindi na sila magnanais na mailipat pa sa iba, kundi yung Perdatul Jannaus, mga kapatid. Ang kanilang kalalagyan. Ako, maganda. Napakaswerte, no? Mga tao, doon sila tatalaga. Ilalagay ng Allah sa Jannatul Firdaus, mga kapatid. So, hindi na sila ililipat, habang buhay nandun na sila. Ang sarap daw ng paraiso ng ating Panginoong Allah SWT. At doon ay wala ka nang alalahanin, lahat nandun na kumplito, no? Gusto mong kumain ng masarap, anumang prutas ang gusto mo na hindi mo nakain sa mundong ibabaw nito hanggang noong ikaw ay buhay pa. Dahil hindi mo kayang bumili, dahil wala kang panustos, wala kang pera. Pero doon sa kabilang buhay, wala ka ng problema. Lahat ng gusto mo, ipikit mo lang ang mata mo. Pagbulat ng mata mo, ay nandun na po sa harapan mo. At gaano karami ang magiging asawa mo doon? Masya Allah. 74. 74. Tapos yung pang 74 ay yung asawa mo sa mundong ibabaw nito na siya ay sumunod sa gustuhan ng Allah sa pamamaraan ng Propeta Muhammad at sa kanyang mga asawa na mga sahabiya, mga kapatid. So yun ang magiging leader, reyna ng asawa mong 73 doon sa kabilang buhay. Samantala, ang pinahintulot lang sa atin, 4 lang eh. Samantala doon, 73. Pang 74 yung asawa mo dito sa mundo. Pag doon sa kabilang buhay, siya po yung magiging commander ng asawa mo doon, na 73. O, diba? O, kayo mga kababaihan, kung gusto niyo po ng paraiso, at kayo po ay naghahangad ng mabuting gawain o reward doon sa kabilang buhay, huwag niyo ipagkait yung mga asawa ninyo. Bigyan niyo ng ng asawa. Huwag kayong matakot. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magtuturo sa inyo at magbibigay sa inyo ng tamang gantimpala. Kayong mga kababaihan na hindi nila ipinagkait ang kanilang mga asawa. Alam nyo sa Islam, mga kapatid, hindi po babae ang may karapatan magselos, ang mga lalaki. Nag-training po ako dyan sa imam eh. Ang instructor namin si Abdul Gapur Kalipapa at si Zakaria Kandao. At yung mga ustads namin doon sa Bungo Island, parang Maguindanao. Sa Islam pala, hindi pala babae ang magsiselos, kundi mga lalaki ang may karapatan magselos. Bakit ho? Ganito po yan. Kaya ho, yung mga kababaihan, mga asawa po natin, mga kababaihan, paglabas po ng kanilang mga bahay, mga tahanan, ay nakatakip po ang kanilang mga aura. Bakit? Para hindi makita ng ibang lalaki ang kanilang mga aura, para walang kasusyo ang kanilang mga asawa. Mga babae ngayon, na matigas sa mga ulo eh. Alam mo, huwag mo ko ng pangaralan. Alam ko na yan. Ganun ho. Dapat tayong mga lalaki ang magsiselo sa mga asawa natin. O ngayon, pag kayo ay, ang mga babae, hindi po pwedeng lumabas yan sa kanilang bahay, mga tahanan, hanggat hindi pa hintulot ng kanyang asawa. Huwag kayong lakwat sira. Mga babae kayo. Huwag pasaway.
Ngayon, pagka tayong mga lalaki, pagkasama ho natin ang ating mga asawa, pag ang sinakyan natin ay jeep dahil wala tayong sasakyan, titingnan nyo po kung alin po yung upuan na pwede nyo pong ikubli ang mga asawa ninyo. Halimbawa, hindi po matabian ng ibang lalaki. Yan, maraming hindi nakakalam yan eh. Yun yung kultura natin, tradisyon yan. Para hindi matabian yung asawa mo, pag natabian ng ibang lalaki, naku, mayroon ka ng baga sa Maguindanao, tumpok. Ayan ho mga kaibigan, maraming salamat at tayo magkita-kita po sa susunod na Lunes. Kaya tayo po nagpapasalamat at maraming salamat din sa ating executive producer Dato' Mads Pangulima. At tayo po ay kanyang pinahintulutan, binigyan ng oras na para po maibigay itong da'wa ilallah para po sa pangkalahatan buong Pilipinas o buong sanlibutan. Maraming salamat. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay tayong lahat. At siyempre, sa lahat ng mga leader, kung meron kayong natutunan sa ating programa, maraming salamat. At kayo po'y patnubayan ng ating Panginoong Allah SWT sa pamamaraan ng ating idolong Propeta Muhammad SAW. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaunlad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Tahar Hasan.